Tanging sagot nito habang nakalagay ang daliri sa kanyang labi na tila'y pinapahiwatig na wag akong maingay. Biglang may kumalabog sa pintuan na siyang ikinahiyaw namin. Ann, makinig ka. Yung lalaki nakatira dyan sa kubo ay tiyuhin ko. Bago pa matuloy ni Bri ang sasabihin niya, ay tuluyan ng nasira ang pintuan at sa tingin namin ay nakapasok ang sinasabi niyang tito niya. Sinilip namin ito ng bahagya at kitang-kita namin na nakakatakot na itsura nito ngayon. Pulang-pula ang mga mata na parang manlalapa. Napahawak agad ako sa tiyan ko at napaatras. Dito tayo dumaan sa likod, bulong ni Bri. Ang bawat pag-atras namin ni Bri ay siyang paglagabog ng lalaki sa sala. Rinig kong pinihit ni Bri ang doorknob ng pintuan sa kusina. At kasabay noon ang paghila niya sa akin ng mabilis papalabas ng bahay. Kaagad din niyang isinara ang pinto pagkalabas namin upang hindi kami mahalata. Dahan-dahan kaming naglakad ni Bri papunta sa harap ng bahay upang hindi kami marinig dahil madaming tuyong dahon ang pwedeng tumunog sakaling maapakan namin ito. Napakadilim na ng paligid at ang isa pang kinababahala namin ay walang mga katabing bahay dito kaya mahirap humingi ng tulong. Lalo na't liblib ito at malayo ang highway dito. Hinila ako ni Bri papalayo ng bahay. Pero nagtaka ko kung bakit ang dinadaanan namin ay patungo sa kubo. Bri, antay lang. Bakit parang papunta tayo sa kubo? Sabi ko dito. Ann, may kailangan lang akong kunin sa loob ng kubo. Sumama ka na lang. Sabi ni Bri at hinila na ako nito papasok ng kubo. Nilak niya ito ng maigi. Nakita ko itong nagtungo sa isang malaking kahon na nakalagay sa ilalim ng isang mesa. Bri, tara na. Umalis na tayo. Ano bang pumasok sa utak mo at dito pa tayo nagpunta? Sigaw ko kay Bri ngunit hindi ako nito nilingon. Kaya't dahan-dahan kong binuksan ang pintuan at lumabas. Hindi ko alam ang balak ni Bri at ng sinasabi niyang tito, kaya't mas mainam nang umalis mag-isa kaysa sumama sa taong hindi ko tiyak ang kaligtasan ko. Tumakbo ako at hinahanap ang kinaroroonan ng daanan papalabas sa lugar na ito, ngunit madilim. Sinanay ko muna ang aking mga mata sa dilim, tsaka tumuloy sa paghahanap ng daan. Paulit-ulit lamang ako at hindi ko mahanap ang daan. 20 minutos din ako ang patakbo-takbo. Sumasakit ang ulo ko at sa tingin ko ay mawawala ako ng ulirat, kaya't naupo muna ako sa isang damuhan na alam kong malayo na sa bahay at kubo. Habol ang aking hininga dahil sa kaba at pagtakbo. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng yapak sa paligid dahil sa mga tuyong dahon at sangang naglalagutukan dahil parang may umaapak dito. Nanlaki ang aking mga mata at siniksik pa sa dilim ang aking sarili. Wala akong nais pa kundi ang makaalis na dito at makuwi na sa apartment. Tumigil na ang yapak ng kusinong naaligid. Dahan-dahan din akong umalis sa tinataguan ko at tumakbo muling papalayo. Pero hindi pa ako nakakalayo masyado nang marinig kong may humahabol sa akin. Nakarinig ako ng angil ng parang isang hayop, kaya tumakbo ko ng tumakbo pa. Kahit madilim pa, tinakbo ko pa rin para makaalis na sa lugar na yon. Hanggang sa marinig ko na ang mga busina ng mga sasakyan at naaaninag ko na ang highway. Tumingin muna uli ako sa likuran at naaninag kong mahabol sa akin. Tumakbo ako kaagad para makahingi ng tulong. Hanggang sa makarating ako sa isang tindahan na may nakaparadang tricycle at nakaupong lalaki sa labas. Kuya, pwede niyo po bang ihatid ako sa apartment ko? Hingal kong sabi dito habang nililingon ko pa rin ang likuran ko para tignan kung may humahabol pa sa akin. Bakit, Tineng? Anong meron? Bakit hingal na hingal ka? Sabi nito. Kuya, may humahabol sa akin yung lalaki nakatira sa kubo. Sabi ko dito. Taga doon sa liblib na lugar? Akala ko bang pinauwi nila yon sa ibang bansa? Bakit nandito ulit? Sabi ng lalaki. Ano po? Tanong ko dito dahil di ko maunawaan ang tinutukoy nito. Sige, Ineng, pasok ka na sa tricycle. Sabi ng lalaki at kaagad na ako sumakay at pinaandar na ito ng driver. Ineng, bakit ka ba nagpunta doon? Malakas na tanong ng driver habang pinapaandar ang tricycle at sa tono nito ay kinakabahan nito. May video po kasi kaming kailangan gawin. Kailangan maganda ang paligid kaya mas napili ni Bri na doon sa bahay nila sa liblib
Dahil hindi pwede sa subdivision at dapat din ay maganda ang background namin sa may papakita ang kapaligiran. Sabi ko sa lalaki. Itinuro ko dito ang saktong daan papunta sa apartment. Nang makarating na kami sa labas ng gate ay nagpasalamat ako dito. Alam nitong wala akong perang dala kaya't di na ako pinagbayad. Mag-iingat ka ineng, matinding makaamoy yun, sabi ng driver at mabilis na pinaandar ang tricycle nito. Mabilis naman akong pumasok sa gate. Nakita ako ng may-ari ng apartment at kinausap. Akala ko ba ineng sa linggo ka pa uuwi? Sabi nito nang may pagtataka. Ah, wala po, may naiwan lang akong gamit dito. Sagot ko dito at kaagad pumasok sa aking inuupahang apartment. Kaagad ko itong nilak at nagtungo ako sa kwarto. Halos hindi ako makahinga sa mga nangyari. Maya-maya pa ay tumunog ang aking cellphone at nag-text si Bri. Bakit ka lumayo sa akin? Nasaan ka ba tumalis ka mag-isa? Hindi ko alam ang balak mo, Bri, pero umalis ako dahil ayoko mapahamak. Hindi ako tanga para ipahamak ka pati na rin yung anak niyo ni Yol. Alam mo? Oo, sinabi sa akin ni Yol yun. Hindi ko ginustong doon tayo mag-video sa liblib. Sa subdivision dapat pero wala ng space. At dyan sa apartment mo, hindi pwede dyan, di ba? Kaya no choice kaya sa liblib tayo nagpunta. At isa paan, di ko alam na nandun si Tito. Kasi ang alam namin ay nasa ibang bansa na ito. Nahawa nito ng pagkaswang noong nagtatrabaho ito sa ibang bansa. Pinauwi namin siya dahil may naging bahay rin siya doon. Pero wala akong ideya na umuwi na siya. Lalo akong nabahala sa sinabing ito ni Bri nang bay biglang kumatok. Sa sobrang takot ko ay tinawagan ko si Bri. Hello Bri, nasan ka na? Sabi ko dito. Nakasakay na ako ng jeep papuntang subdivision para humingi ng tulong at ipaalam ng personal sa pamilya ko na nandito ulit si Tito at ginugulo ka niya. Dahil sa text or tawag, baka hindi sila maniwala. Ibinaba ko kaagad ang tawag at lumapit sa pintuan. Nang akmang tatanungin ko kung sino ito, ay malakas at mabilis uli itong kumatok. Halos matumba na ako sa takot dahil hindi ko alam kung sino ito. Baka mamaya ito yung tito ni Bri. Ineng ako ito yung driver kanina ng tricycle, sabi na nasa labas. Kaagad ko namang binuksan ang pintuan at nakita ko ang driver. Ineng, yung sinasabi mong humahabol sa'yo na nakatira sa kubo ay papunta na dito. Nakasalubong ko kanina habang pabalik ako sa tindahan. Sabi ng matanda. Nasundan niya ako? Sabi ko. Ganun na nga Ineng. Kaya lumayo ka muna dito. Sige uuna na ako, ayoko madamay, sabi ng driver. Kaagad naman itong umalis at halos 10 minuto akong napako sa tinatayuan ko. Hindi ko alam kung anong mangyayari pero natauhan lang ako nang biglang sumigaw mula sa gate ang may-ari. Ann, may naghahanap sa'yo lalaki. Sabi nito na kaagad kong tinatakbo papasok ng loob ng bahay at nilak ang pintuan. Alam kong ito ay ang humahabol sa akin. Kung bakit nais niya akong madakip dahil ba sa bata na nasa sinapupunan ko. Hindi ko na alam ang kahihinatnan nito. Ayaw ko naman magsabi sa mga taong nasa kabilang bahay dahil baka maistorbo o madamay pa sila. Narinig kong may nag-uusap sa labas ng pinto na sa tingin ko ay ang lalaki at may-ari ng apartment. Ano bang kailangan mo kay Ann? Tanong ng may-ari. Kakilala ko si Ann, kamag-anak ko siya, sabi ng lalaki sa may-ari. Nanlaki naman ang mata ko dahil sa sinabi nito. Hindi ko ito kamag-anak o ano. At gumagawa lang siya ng paraan para magawa niya ang balak niya. Maya-maya pa ay narinig ko din ang boses ni Bri at sa tingin ko ay may kasama itong lalaki at babae. Tito, bakit hanggang dito sinundan niyo si Ann? Bakit po ba kayo nagkakaganyan ha? Hindi niyo kailangan kumain ng laman ng tao. O ano, pumayag na kayo magpagamot. Dinig kong sigaw ni Bri sa labas. Ren, lahat na lang ng taga dito ginambala mo, sabi ng isang babae. Umalis kayo dyan. Malakas na sabi ng lalaking humahabol sa akin at narinig ko itong umalis papalayo. Kuya, sundan niyo si Tito, sabi ni Bri sa kasama nila ring lalaki na sa tingin ko ay kuya nito. Kumatok si Bri sa pintuan. Ann, buksan mo ang pinto, malakas na sabi nito. Ano buksan ko? Mamaya Bri, ikaw pala ang may dahilan ng lahat, sabi ko dito.
Ineng, buksan mo ang pinto at ako magpapaliwanag sa'yo, sabi ng isang babae. Ann, kasama ko si Tita Ellie, asawa ni Tito Fren, sabi ni Bri. Nang mapagtanto kong okay naman sila makipag-usap, ay binuksan ko na ang pinto. Ngunit mabilis akong lumayo sa mga ito. Huwag kang matakot, Ann, hindi kami masama, sabi ni Bri. Si Tita Ellie ang magpapaliwanag sa'yo. Iha, makinig ka sa mga sasabihin ko, sabi ng tita ni Bri. Si Fren ay asawa ko. Naging OFW siya, 6 na taon siya doon. Umuuwi naman siya kada taon pero merong kada 3 taon siya bago umuwi. Pinagtakan namin kung bakit dahil di siya ganun. Hanggang sa nakausap namin ang isa sa mga katrabaho niya na uuwi na raw si Fren dahil may mali itong ginawa sa lugar na yon. Gusto naming alamin kung anong pagkakamali yun, ngunit hindi nila sinasabi sa amin. Hanggang sa makauwi na nga dito si Fren, ibang-iba na ang kinikilos niya. Lagi siyang tulala at parang may kinatatakutan. Kapag sumasapit ang gabi ay nawawala na lang siya sa bahay. Umuwi na lang siya ay madaling araw. Ngunit kapag tumatabi ito sa akin ay may malansa akong naaamoy. Tuwing sasabihin ko sa kanya kung ano ang amoy na yon at takmang bubuksan ng ilaw ay nagagalit siya. Hindi ko na lamang ginagawa ang ikinagagalit niya. Kahit gusto kong bumalik sa pagkakatulog ay di ko magawa dahil sa ingay na ginagawa niya na sa tingin ko ay sinisipsip nito ang daliri niya. Nagtataka ka kung bakit parang hindi ko nakikita ang ginagawa nito kapag umuwi siya ng madaling araw dahil nakatalikod ako sa kanya dahil iyon ang gusto niya. Tuwing umaga naman ay ayos na ang itsura niya, ngunit ang pagiging tulala niya at wala sa sarili ang hindi nawawala. Hanggang sa may kapitbahay na nagsumbong sa amin na kinakain daw ni Fren ang alaga niyang aso. Hindi pa ako naniniwala noon, pero ako na mismo ang nakakita. Madaling araw noon at kakauwi ko lang galing sa kapatid ko sa isang barangay. Tinignan ko ang kwarto ngunit wala pa rin si Fren doon. Akmang aalis na ako ng kwarto nang marinig kong may ngumunguya. Hinanap kong tunog na ito at narinig ko ito sa ilalim ng kama. Inilawan ko ito at nakita ko si Fren na may kinakain na panabong na manok. Fren, anong ginagawa mo? Sabi ko sa kanya. Ngunit matatalim lang na tingin ang iginanti niya. Hindi ako natatakot sa kanya kundi naaawa. Hinawakan ko ang kamay nito at inilalayang palabas sa ilalim ng kama. Pinaupo ko ito sa kama. Fren, anong nangyayari sa'yo? Okay ka lang ba? Tanong ko dito, ngunit humahagulgol habang sinasabi ang, hindi ko naman ginusto ito eh. Pinilit niya ako, sabi nito. Inaya ko ito hanggang sa banyo at nilinisan ng kanyang kamay at bibig, pati pinagpalit ng damit. Ilang gabi na ring hindi umaalis ng bahay si Fren at para siyang nagpipigil. Sa tingin ko ay ganito ang ginawa niya sa ibang bansa kaya umuwi siya ulit dito. Hindi ko kayang ilihim ito kaya't sinabi ko ito pati sa mga kapatid ko at kapatid niya. Napagplanuhan naming pauwiin siya doon sa Russia dahil may bahay siya doon at andun din ang iba niyang mga kapatid para mabantayan din siya. Sa tingin ko ay maayos na ang lagay niya noong makauwi siya ng Russia pero hindi pala. Hindi namin alam na umuwi ulit siya dito. Ang kubo na nasa liblib ay ang dati naming bahay pero ngayon kinabri na ako nakatira. Sana naliwanagan ka, Iha. Nahawaan si Fren ng isa sa katrabaho niya. Mahaba at madaming kwento ng tita ni P. Ann, wala akong balak ipahamak ka. Sa subdivision ang dapat na place natin for the project, diba? Kaso yung iba naming kamag-anak dumating at sinasabi ko sa'yo yun, Ann. Hindi ko alam na dumating si Tito uli sa luma nilang bahay dahil wala itong pinagsabihan. Noong tinanong mo ko kung bakit may kubo na kalapit ang bahay namin at kaagad kitang hinila sa loob at sinara ng pinto dahil nakita kong may tsinelas sa labas ng kubo. Ang alam ko ay wala si Tito dito sa bansa natin pero umuwi na pala siya ng walang pasabi. Tumakas lang ito sa mga kapatid niya sa Russia. Kaya't hindi rin ng mga ito nasabi sa amin na uuwi si Tito. Wala akong balak ipahamak ka, sabi ni Bri. Sabay abot sa akin ng isang notebook na kinuha niya raw sa kahon nung nagpunta kami sa kubo. Diary ito ng tito niya
na naglalaman ng mga pangyayari sa buhay ng tito niya kung paano siya nahawaan. Habang binabasa ko ang nakasulat dito ay sumakit ang tiyan ko at ramdam kong may tumutulo sa aking binti. Nakita ko may umaagos na dugo dito. Hindi ko alam kung nasugatan ba ako, pero kinaiyak ko nang mapagtanto kong nakunan ako. Lumipas ang araw at hindi pa rin nawawala sa akin ang takot at lungkot. Nalaman ni Riol lahat na nangyari at ang pagkawala ng aming anak. Iniwan niya ako dahil doon at wala akong nagawa. Nalaman din ng mga magulang ko na nabuntis ako, ngunit imbis magalit ay naawa sila sa nangyari sa akin. Hanggang sa tumungtong ako ng second year college, lumipat na ako ng school kung saan ko nakilala si Heather at naging bagong kaibigan. Ang balita ko ay si Bri ay nasa ibang bansa na nakatira para ipagamot ang tito niya at para makaiwas na rin sa chismis sa lugar nila. May takot pa rin naman akong nararamdaman, pero sinasawalang bahala ko na lamang yun, pati ang pakikipaghiwalay ni Yol at ang pagkawala ng aming anak.